Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Ang ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga mga kapatid, muli po magandang hapon po. Sa lahat po ng sumusubaybay at nakikinig ng programang ito ng Soldier of Christ over DWAD sa inyo pong lahat. Sa pangalan po ng ating head servant, Brother Alberto Tingarcadjo, na hindi muna natin siya mapapakinggan sapagkat kasalukuyan po, pangalawang araw po nila ngayon sa Lenten Retreat Recollection na sa Silang Cavite po. Kaya pansamantala tayo muna po rito at ako'y naniniwala napakaganda po nitong pagsalusaluhan na ditong salita ng Diyos kung paano kung magkaminsan sa pagkain pangkatawan na pagsasalusaluhan. Gayon din naman ang pagkain pangkaluluwa ay mapagsasalusaluhan din natin. Kaya alin na kayo naman ang inyong pinagkakaabalahan dyan. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras. At siya nga pala, happy listening po, Sister Jo Gonzales. Ay pagdarasal ka namin, Sister Jo Gonzales. Sapagkat si Rodwell po, ay kung nakikinig ka, wala po ngayon dito, baka paparating na siya sa Cavite. At naniniwala kami na kayang-kaya mo in the name of Jesus of Nazareth. Kaya sa iyo, kapatid, naniniwala kaming by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus, kayang-kaya yan. Kapag tutulungan ka ng Espiritu Santo, at madalas din naman kita napapakinggan, kapatid. Ano po? Kaya sa lahat po ng mga sumusubaybay ng programang ito ng Soldiers of Christ over DWAD, sa inyo po lahat, magandang hapon po. At para po sa inyo, para sa inyong kaalaman, mga kapatid, ito po sa edad 80, si Brother Tas Anastasio Prado, siya po binawi na ng buhay ng ating Panginoon. At yung sa 80 anyos ang kanyang edad, naniniwala po tayo sobra na po. Kaya sa iyo, Brother Tas, saan ka man naroroon, maligayang paglalakbay, mapalad ka, kapatid, sapagkat nung linggo lang, nung nakaraan, linggo ba yun? Namigay ka pa. Hindi hindi yung isa po. Yung isang linggo po. Hindi itong nakaraang to, hindi po. Mapalad ka, kapatid, sapagkat siguro ang marapat lamang sa mga naulila mo, mga anak mo, ang iyong may bahay at mga apo, siguro tulad ng nakaugalian na natin, sa kabila ng lahat, sa pagsisikap mo, Brother Tas, nakatitiyak po tayo, nakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya ipag-pray mo naman kami. Total, marami na kayo dyan. Andyan na si Brother Nick Papa. Okay? Andyan na rin si Brother Erne. Si Brother Eddie Gutierrez. Remy Angel. Si Brother Sumaway. Sino pa ba? At ilan pa, ano po? Kaya siguro si Brother Nayong, meron na kayong dyan. Kaya siguro ang saya-saya ninyo dyan. Okay? Ang saya-saya kami nandirito pa. Nakikibaka pa. Kumbaga nakikipagtunggali pa sa galaw ng kadiliman. Pero naniniwala tayo sa pamamagitan ng inyong panalangin dyan at ng mga panalangin ng mga banal. Okay? Sapagkat naniniwala pa tayo ang mga righteous people, available much ang kanilang panalangin. Kaya by faith, we believe na nakamtan ninyo ang buhay na walang hanggan. Alam niyo, mga kapatid, sa mga hindi pa nakakakilala kay Brother Tas, hindi pa nakakaalam, si Brother Tas po, isa siya sa kumbaga nagtatag sa pangalan ng Panginoon ng La Union chapter. Okay? Kasama po yan doon si Sister Leonor Canlas. Kaya kita nyo, mga kapatid, ang La Union niya malago na. So bago siya binawian ng buhay, merong naitatag sa ngalan ng ating Panginoon. Kaya ganun pa man,
kailangan pa rin ipag-pray natin ang kaluluwa ni Brother Tas Prado at ni Brother Nick Papa. Okay? Kailangan pa rin yan, kailangan. At arinawa, for sure, sa pamamagitan ng sama-samang panalangin, napakadali po nila makamta ng buhay na walang hanggan. So sa ating po lahat, tayong mga naririto pa ngayon, kasalukuyan naglalakbay bilang mga peregrino, pilgrimage sa mundong ito. Kapatid, ipagpatuloy lang po natin ang pakikipaglaban sa galaw ng kadiliman. Ano't ano man mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos pagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sinasabi dun sa aunsing last linggo ng Petsa 11 ng linggo, ando doon, ano po ang mensahe doon? Paglilinis ng templo. Hindi papayag ang Diyos na marurumihan ng templo. Yung ating katawan, yung katawan ni Lord, sa Eucharistia. Tayo naman ang bumubuo ng katawan mistiko ni Kristo. Okay? Doon sa physical body niya. Ano pa? Of course, yung nahabol natin yung nawa, mapasa atin din ang glorified body. Okay? Total, pinakita niya na pinatikim na sa atin doon sa kanyang pagbabagong anyo. Kaya po, mga kapatid, magpakatatag lang tayo na sumunod sa mga yapak ng Panginoon. Sapagkat ito pong ating ginagampanang community ay hindi po ito pangkaraniwan, hindi po ordinaryo ito. Dahil dito po sa community ito talaga masasabing the anointed one. Kaya nga po ang ating head servant, anointed din. Kaya mga kapatid, pinakaiingat-ingatan po ng ating head servant ng community ito. Sapagkat ito ay para sa Panginoon. Kaya nga po dito, hindi pwede dito sinungaling. Hindi pwede dito mapagpakitang tao lamang. Tinatanggal ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya lahat po ng mga nakikinig ng programang ito, mga kapatid, ngayon nakilala na natin ang Panginoon. Kumbaga nakalapit na tayo sa Panginoon. Magpakatapat na po tayo. Magpakatotoo na tayo. Kasi sayang po ang malasakit ng ating Panginoon. Tinubos niya tayo. Iniligtas niya tayo. Inalay niya ang kanyang buhay para mabayaran lamang ang ating pagkakautang. Kaya anong maganda dyan? Lagi po nating alalahanin ang itinurong panalangin. Sundin ang loob mo. So sa linggo po, mga kapatid, last Sunday, first Sunday yata, okay, napagbilinan ko si Brother Rodwell na kung maaari kausapin ni Brother Ting. Bukas po ang schedule ni Father Leonardo Pulinar. Kung po pwede po, siya po ang mass celebrant natin sa linggong darating. Arinawa, makuha po natin si Father Leonardo Pulinar at matagal-tagal din na hindi natin siya nakasama. So may misa po tayo, mga kapatid. Tsak po yan. Hindi man maaaring si Father Leonardo Pulinar makapag-misa sa atin, pero tsak po yan, may misa. Yan po ang totoo doon. Kaya sa atin pong lahat, lalo itong kwarismang ito, at yung mga nakikinig o nagkakaroon ng seminar, yung Lenten recollection, pagbutihin nyo ang pakikinig. Pagbutihin nyo at magandang pagsusuri ng ating mga konsyensya. At gayon din po, wag po tayong liliban sa pangungumpisal. Kung meron po tayong kasalanang mortal o isama na rin natin, pati yung binyal. Kasi kung may binyal sin tayo, at kumbaga wala binyal sin lang naman, wag po, mga kapatid. Para hindi na tayo may stranded sa purgatorio. Kasi sinasabi po ng banal na kasulatan, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. So kung yung kusing na yan, may sasama mo na rin lang doon sa pangungumpisal mo ng mga mortal sin, sama mo na. Sama na natin. Para kung luluobin ng Panginoon,
tuloy-tuloy na tayo, didiretso na lang tayo dun sa buhay na walang hanggan. Total naman nangako naman si Lord. Ano sabi niya sa John 14:1, 2, 3? Sabi niya, babalik ako sa Ama, paghahanda ko kayo doon. At babalikan ko kayo. Okay. At sinabi niya rin yan sa Ephesians chapter 1 verse 10. Pagdating ng takdang panahon, sa langit at sa lupa, pag-iisahin ng ating Panginoong Hesus at doon, sama-sama tayo. Di ba napakaganda kung maganap man sa buhay natin yan? Abang tayo, kaya dito po, ang atin pong sitwasyon dito ay di baling magsakripisyo ka. Total niya naman sinabi niya, pilitin nyo pumasok sa makipot na pintuan. Kaya nga, yung ating head servant, pinakikita niya sa atin ang napakagandang halimbawa. Yung bang tuloy-tuloy lang, although hectic po ang kanyang schedules, araw-araw, ito nga Ito, 3 araw, walang kain. Mantakin nyo yan, mga kapatid. Walang kain. At doon, kasama siya. Kasama siya nagpa-fasting. Kasama siya nakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat kailangan. Kaya po sa ating lahat, mga kapatid, malapit-lapit na po at naipaskil na po ni Sister Juan Di Guzman yung pong schedule ng mapabasa 2012 at sana po gampanan natin yan. Gampanan natin sapagkat ito'y para naging kultura nating spiritual itong pagpabasa na ito kasi doon kumbaga inaawit natin ang mga nangyari at naganap sa buhay ng ating Panginoon. Ang bawat episode nandoon po, mga kapatid. Kaya po, maaring tumama ka sa maaga-aga, maaring tumama ka sa madaling araw, ano ba naman yan? Ibigay na natin sa Panginoon. Kasi more sacrifices, more blessings. Kaya pag tayo nagsasakripisyo, nakikiisa tayo sa dinanas ng ating Panginoon, bahagi tayo. Bahagi tayo ng sakripisyo niya. So, dapat lang ibigay natin lahat na yan, mga kapatid. Kaya sa inyo pong lahat na nakikinig sa mga sandaling ito, happy listening po sa live streams na nanonood. Hindi man tayo karapat-dapat na magsalita rito. Pero ako po, hindi man ako karapat-dapat, basta ang pinangahawakan ko, ang salita ng Diyos, hindi po salita ng tao. Sabi nga natin, head servant, huwag tayong mahihiya, huwag tayong matatakot. Sapagkat kung nasa panig tayo ng katotohanan, sino katatakutan mo? Sino pa makakaagaw sa'yo? Wala. Pag-aari ka ng Panginoong Yesus. Kaya nga po, itong programang ito, mga kapatid, ngayon po ipakikinggan na natin ang pagbasa ng mabuting balita at para naman na mapag-aralan natin ano nga ba talaga ang nais iparating ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita. Aawit po tayo. Sa atin po mabuting balita, pakinggan po natin sa pamamagitan ni Sister Jenny Lapera, ang isa sa staff po ng community ito sa opisina.